Ayan, hello po mga kalingap. Welcome back po to our channel. This is me, Kalingap Edu. At ito ngayong araw, nandito tayo sa lugar nila Nanay Francia po. At kasi, alam naman natin na sila nanay ay medyo mga matatanda na. Kaya ito po, mas dadalas-dalasan natin ng mga pagbisita sa kanila. Kasi syempre mga senior na sila eh. At lalo na sila tatay, may karamdaman, di ba? So, mas kailangan nilang mas matinding pag-aaruga at mas matinding paglingap. At ito po, hanapin natin kung nasan sila. Parang mukhang wala ditong tao mukhang nasa trabaho po sila. At tingnan po natin kung nandito ba. Tao po. Nay. Nay. Tao po. Nay, tay, tao po. Tao po. Tao po. Ay, mukhang wala pong tao dito Wala rin tao sa kaliba. Tao po. Tao po. Mukhang wala pong tao. Saka pati yung anak-anakan niyang inaalagaan, wala rin. At ito, nakalak pa. So, ang ibig sabihin, wala talaga sila dito sa bahay, Paano kaya to? Siguro magtingin-tingin tayo dito sa labas. Hanapin na lang natin sila sa dati na lang na pinagtatrabahunan. Tara po mga kalingap, let's go! Adrian! Ate, may kuwit! Ay, may kuwit! Hello po. Kaya Francia. Bakit po? Nasa ospital baga si Tiyo. Hala, Inoperahan. paano po? Yung bagang hinanong siya saan ba tawag ito? Pil pa nga daw sabi lang ng anak ni Tia Francia, 43,000 po daw. Ay, 63 pero Hala. doctor's tapos yung pa-ospital iba pa. Grabe na. Ano na siya doon? Nag-down nga yata sila nung, awan ko kung naka-down na nga nang binta nilang hinihingi ng doktor ay. Ito nga, nakamay din si Tiyo. Sa ospital siya. Nabanggit lang itong kapatid ko. Sino nag-aasikaso po dun? Yung mag-asawa lang. Sino po mag-asawa? Sila lang si tanay at si tatay lang? Siya po, tapos meron po yung anak ng Tiyo sa una. Nakita ko dito Grabe. si Tiyo ay. Una ito. Gano'n na po katagal yun? Ilang weeks na nga si Tiyo doon? Parang mga 4 weeks. 4 weeks na siguro. Yun. 4 weeks? Ay, higit na. 4 days? Yata. Wala na pati iyon. Kasi kakabisita ko lang nung karang linggo eh. Oo, po siya nagsuka ng dugo tapos puro dugo na yung lumalabas sa. Inaano nga niya sa akin kung daw ikaw ay masadat, sabi ko yung cancer. Ihanap mo yung messenger Bakit niya. na paano yun? Hindi ko naman kita na kamay Tinanggal na po yung bukol sa ano niya, inoperahan ka. Naghahanap po. Sabi ko sana binidyo nung aktor na nagsusuka siya ng dugo Siya po. para napakita sa inyo. Ay siyempre, hindi na po naisip kasi nataranta na rin sila. Kailan po pong nangyari? Gabi o habang nasa trabaho o ano? Nasa bahay lang po yun, nakahiga lang po. Grabe. Tapos yun, ang lumalabas na po dun sa bag, yun sa, Sa ano bag niya? Oo, puro dugo na po. Bakit daw po? Tas Bakit hindi nangyari na yun? po, hindi na po siya nakakaihi. Namamaga na yung mukha niya. Parang kumalat na Ano yung daw po ang cancer. sabi ni ay namamaga na yung cancer? Kumalat na po yung Kumalat. na-infection na po. Namamaga na yung mukha niya. Mama na. Kaya ang option po ay operahan, saka inoperahan. Pero hindi pa nakakasiguro kung baga. Pero sabi naman ng doktor, okay naman na. Kasi ang bukol po niya ganito, tapos hindi man masyadong nalaplak. Kasi pag nalaplak daw po, maapektuhan yung yung Pare niya, ganun. pantog tapos bituka kasi nandito siya sa gitna. Grabe. Dito siya. Yun ang sabi. Nakakapano. Ano lang kasi ito, Si tatay. Tiyo namin kasi yung. Huwag mo na kami sir isama lang ang mukha dyan. Wag naman siya. Nabigla ako, tinawag kaya ako na. Grabe. Kakaawa lang si tatay, ano? Opo. Nasa in-incidents ko lang Kung siya aktel sana yung pagsusuka niya ng dugo, sabi ko mas. Nitong ano po, si nanay, balik,
Busy Doon lang ngayon siya. kasi naghingi po ng tulong sa DSWD. Parang ang bill po ay 150,000. Wala, pambihira. Kaya may kulang pa yata pong parang 70 din. 150, grabe, sobrang mahal ah. Grabe, nakakagulat. Narating pa lang siya. Kala ko Sa Lourdes okay po ah. yun. Kaya nga po, kala ko okay na okay siya nung nakaraan ng pagbisita ko dito. Tapos Opo. ganito, Bigla lang. biglang Eh, siyempre pag sobrang cancer baga sama. po stage 4 na yun. Stage 4 na si tatay. Parang hindi niya lang po iniinda yung Siya nga po ano, si tatay, malakas na ano si tatay, malakas ang loob ni tatay. Kahit sa ganung sitwasyon ay talagang hindi mo mararamdaman sa kanya na may parang sakit siyang malala ano. Opo, sir. Grabe. Tatay, yun. Ngayon po yan malabas ay wala nga daw pong pambayad. Kaya naghahanap po siya ng pambayad yung tiyahin ko. Hindi naman namin maano. Wala rin naman kami maitutulong. Hindi tamang tingin-tingin lang. Wala na. May mga may day siya ay. Ano pong ano niya, anong Hindi ko alam po ano. Hindi ko lang nakausap sa sarap anong ginawa ni nanay sa ano? Anong nangyari? Ay inaano ka nga po niya. Kontakin ka daw. Sabi ko hindi ko nga rin tiya ano. Nakikita ko lang pinapanood ko rin sa YouTube. Ay sa YouTube. Kachat ko ngayon si Tio, kanina mga 1 hour ago lang po. Nasa labo si Tia Francia, naghahanap ng Pambayad. pandagdag sa ospital. Kala ko Parang sa hospital siya. Sino po? Si Nanay Price siya. Ang bantay po yung bunsong anak. Nandun. Po. Sa Lourdes po. Sige po, salamat po sa ano. Sige po. Sige po. Ayan, nakumpirma natin sa ano, dun sa at ayan, sinabi kanina ng mga pamangkin ni tatay na ano daw po, stage 4 na daw po yung cancer niya, which is sobrang severe na. At nakakabilib nga po kasi kahit sa ganong sitwasyon ni tatay, kahit malala na talaga yung sakit niya, parang hindi mo ramdam sa kanyang mga paggalaw na gano'n nakalala talaga yung ano niya, yung iniindang karamdaman. Andito na po tayo mga kalingap sa ospital kung saan na-confine si tatay, kung saan siya inoperahan. Nandun na po sa loob daw sila at sabi nasa second floor daw sila, pupuntahan ko sila ngayon. Sana nandiyan si Nanay Francia sa loob kasi para malaman natin talaga kung ano ba talaga ang nangyari. Mas ma-confirm natin sa mismong nakasaksi kung bakit nagkaganon yung kalagayan ni tatay, kung anong nag-trigger or may nagawa siya kung ano. Tara po mga kalingap. Ayan po mga kalingap, at pagkatapos po pong pumasok sa ospital, nagtanong-tanong po ako kanina at nagtataka po siguro kayo kung bakit nandito tayo ngayon sa lugar ulit nila tatay. Kasi sabi daw, nakalabas na daw si tatay. Sabi ng mga guard doon sa kanong nurses. At ayan, sabi nila nakauwi na sila. At sinakay pa nga daw siya sa kotse. Ang problema lang di ko alam kung saan dinala. Pagkatapos nila doon lumabas, baka isip-isip ko lang baka nakarating na sila dito o Ay, sorry po. Talaga. Heto po. Nasa pa pala ako. Ay, naku. magandang tanghali po. Magandang tanghali po naman. At Hira. para nang binagyo ang aming tahanan. Sa loob po yan ng 10 araw. Kamusta po kayo, Nay? Ay na ito po na ilabas man na. Pero ang utang sa ospital ay magaraganda pa rin. Naipakiusap ko naman yung sa doktor. Pinagparadudugo po ba ganyan ng pagkadami? Kaso yung dugo niya maitim na. Ano po ba nangyari? Tapos- Bago mangyari yung masamang yun, incident? Ano pong Ay ano po siya, sabi niya, mama nagbabara yata. Nag-overflow. Hanggang iri. nasasaktan si Tapos tatay? ay nasasaktan siya. Tapos nung ano na, ay di, sabi ko po, di, dali natin sa dinala namin gabing-gabi, dinala po ba namin sa dyan. parang cause nung pangyayaring yun?
Nung pagkasakit na tatay. Sa akin pong palagay at yun ang parang naano ko rin kay doktor. Na yun po ay dapat na kuan ay na matagal lang na opera ulit. Matagal na pala talaga yun. Kasi po yun ay may bukol siya sa Meron na po dati pa. oo. Kaya po siya ay nakakateter para nga po, Para po siya dun. makaihi. At yung kanyang prostate medyo namamaga na may bukol na pati. Yun pala ang dahilan. Matagal na pala po pala yun. Ano? Ay matagal na po yan. Yan Kuwan na yung na yan. yan na yung cancer na sinasabi. Siya po yan yung bagang ipinag-aano ko sa inyo na gadabuan na mamroblema ako. Opo. So, ngayon lang pala parang naipon na talaga ngayon, Ngayon, lahat. parang naipon na po lahat. Ilan doktor yung pinuntahan namin nung gabi. Pag babalik kami, ay nito pong huli talagang gumagano na siya. Bakit? Tapos ang suka na suka. May dugo na sir yung suka niya. Buo-buong maiitim. Ano pong ginawa niyo nung naggagano si tatay? Ay, basta po, nung gabi pa, pinupos ko lang yung kanyang hose para makadaloy at huwag mabarahan. Kasi po pag nabarahan, ay may delikado pong mamatay. Yun nga, buti ko na. Ay, mabuti po, ay yun ang ginawa namin sa buong magdamag. Pagkatapos po, nung madaling araw na, mag-alas 5 na, kahit siya'y nanginginig, pinilit ko nga ilabas. At dinala ko na nga po sa Lourdes. Lourdes. Ano pong may mga tumulong po sa inyo? Ay, yun lang pong may tricycle dyan. Pagdating namin, antimano naman, kahit na tulog-tulog pag ginising ko, naitakbo man kami sa doktor. Anong oras sa po ospital. yun? Siguro po mga alas 5 na. Alas 5 ng madaling araw. Grabe ano. Nakakatakot yung ganung Ay, pangyayari. talaga po. Hindi ko na mawari kung ano nang gagawin ko. Pati ako nanginginig na rin sa takot. At sabi ko, papaanahin ko ito. Ako lang. Ano yung pakiramdam niyo tayo, nanay, nung naggagano na si tatay, tapos parang di umaalsa yung pakiramdam niya, okay. Parang hindi po talaga, ang pakiramdam ko talaga ay Sobrang gibat. hindi siya okay. Pati naman ako, bumibigat na rin. Sabi ko lang sa kanya, Papa, basta lakasan mo loob mo, tumawag ka sa Panginoon, tutulungan niya tayo, sabi kong gayon. Ay, sa madali, sabi po nga, nakarating na kami na ospital. Doon po nakita ni doktor na talagang sumusuka na siya. At kung yun daw po ay hindi niya nagawa ng di talagang emergency po, dadalahin na siya sa BMC. Sa daga. Ang problema po, kung nadala yan sa BMC, sabi ni Baka Dok, di kayanin naman. baka hindi na rin po kayanin. Kasi yun po, Malayo hindi na, bumaba na daw po ang hemoglobin niya at saka yung potassium. Kasi baka patuloy siya, malayo pa yun eh. Pag emergency na daw pati po, Dapat diretso na agad pag ay hindi na iisipin na mababa ang potassium, mataas ang potassium kung paano, hindi na daw po. opera na Talagang yun ay uupirahin na kaagad. Ayun po, anyan dadaloy na tubig dyan, aabot po anya hanggang ulo, mamamaga yan, diretso na rin po anya siya mamamatay. Grabe. Kaya magkaganon man po na kahit bag ako ay nagkautang kay Dok at nakiusap naman ako ay Nakiusap ka lang pinayagan. kung makalabas. Oo, Kala ko bayad na yun, nagtataka rin ako kanina. Sabi ko, paano nakalabas yun? Sabi daw nung kapitbahay, ay pamangkin yata ninyo po yun. Sabi ay malaki daw ang bayaran. malaki po. Kaya lang, yung iba, hiningi ko sa DSWD, sa PCSO. Tapos po, rin ako kay Congresswoman. Ay, ang naging kuwang ko po ay di yung sa doktor, ay 110 yung sa doktor. 110. Lahat-lahat Ay, yun na naman po ay, yun naman pong 110 para sa doktor. Pinang-aano ko na lang po sa ngayon, ay yung sa doctor's pinakakulangan kong 50,000. 50,000 na lang lahat ang bayaran pala ni tatay. Yun naman po ay naghingi ako ng sa doktor na kung pwede. Ay, yun naman ay pagbabayaran ko din. Wag laang sa ngayon. Damit ka po tayo. Wag laang sa ngayon kasi kailangan ko lang na mailabas ito at nanganing. Kasi po pag kami doon mag-stay sa ospital, gada gabi 1,000. Saan ko kukunin yun? Siya nga po. Nakakapanghina rin pati pag doon ka sa ospital. Ay talaga po. Imbis na naman. lumakas ka ako, ay hindi. Lalo tayong panghihinain. Grabe ano. Kaya So, Diyos ko. Grabing Sabi ano ko- ngayon, nakakagulat Ay talaga pong nakakagulat sapagkat hindi ko akalaing mangyayari yun. Kasi nung nakaraan, ang lakas-lakas pa natin, ang lakas-lakas pa ni tatay, nakakagulat. Nagkarita pa tayo papalabas dito Kaya sa nga ano. po, yun na rin ang pinapagtaka ko, bakit nangyari Sabi agad? ko, aba. Sabi ko, aba. Parang ko naman, parang
antimano ay nagkagayo na nga agad siya. Nakakagulat. Samantalang parang imposibleng maging ganun agad yun kasi Oo, malakas yan. Nagbigla eh, ano? Nakakagulat yung pagbigla nung... Yun daw po ay ang ano ng doktor ay talagang kailangan daw palan talaga nun. Grabe, Matanggal kala ko yung okay na eh. bukol. Kasi daw po, Wala po sir lumalaki yung poste. yung palampong ano ay di. Kung lumaki na sa yung size, yun na pala yung time na mag-bleed na po pala yun. Kaya wala nang dahilan. Ay, umupo ka dito, baka matumba ka. Hindi tayo. Kaya ko Ay, na pa talaga. ano, Halos 10 days ay. 10 days ka po doon sa ospital o... 10 days po yan. Doon po. Dating namin dito nung gabi, gayo na siya. Alas Pagkatas 2 ng madaling kinaumagahan. araw, nadala na ako sa labo hospital. Nag-change catheter kasi baka bumara na yung dugo at sobra sa dugo. Pagdating namin dito, mga bandang alas 5 na ng umaga, nasuka na ako. Ay, nung pagkapapalit pa rin ng ano, catheter? Oo, sumusuka na po ako kaya talagang takbo na Talagang kami hindi ng na po, dait. hindi na kaya talaga nung Dating change catheter ng lang. Lourdes, pinalitan na uli ako kasi nga baka bumara. Ay, yung nakalagay ko po yung medium lang. Tapos tinawagan namin yung doktor namin sa Jigulinya, nandiyan naman pala po. Sabi niya, pagka ano niyo dyan, pumunta na kayo sa clinic. Di pumunta po kami, pinalitan uli ako ng catheter yung pinaka-large. Para po nga protection sa pagbabara nung ano, maliit yung naka-medium yung large po nilagay. Eh, tuloy na po ako ipinakumpain kasi hanggang doon sa clinic, nasuka na po ako, di ko na kaya. So, ka naman po, dugo po. Dugo, pagkain, tapos yung dito, sige yung ano ng dugo Dugo po. na sa pag, ano, sa catheter. Opo. Ay mabuti, yun muna po, kaya natagalan ako sa doktor, yun muna ang inano agad sa akin. Yung pagbibleed ko ay malis kasi kung hindi ra po maano yun, automatic emergency na akong operahan. Pero biyaya pa rin ng Diyos, nakaligtas ka pa Ay, rin tay. pinaka po. Siya po talaga. Sabi ko, kung sakali man ay ang utang ay nababayaran, pero yung buhay pag nawala, napakahirap. Pero sir, wala talaga akong naisip kundi. Kaya kung nabasa man ninyo yung mga komentaryo ko, wala talaga po ko ibang maisip ay. Na pagkahanapan ng ano, panghihingi ng tulong, ganun po. Kasi yung sa gamot niya, Malaki pa ang araw-araw po. malaki. Tapos, yung kay doktor, malaki. Sabi ko, kanino ko ito yung maigyo sa ospital at sulat-sulat lang nung pinuntahan ko Bayad na yun, sinagot na yun ng mga agency. na sagutan man. Ay, yung kay doktor talaga daw pong hindi yun pwede. Hindi pala po yung pwedeng ipanghingi. Talaga. 50 mil. Yung pala po ay cash talagang ano sa doktor. 50 mil po ang kailangan nila nanay, tatay, grabe. Medyo may kalakihan din po yun. Malaki po talaga. At yun po. At kung sa ano, sa normal na ano na tao talaga medyo tatagalan bayaran yun. Parang kasi laki na lang ano yun. Ay, matagal po yun. Ilang buwang paghihirapan. Iniisip ko na lang, sir, ay makukuha ko rin yun. Paano yung baga? Basta ang malaga, nadugtungan pa ang buhay niya. Opo, tama yan ay. Sa atin naman dito, tayo naman po, matulong po tayo sa abot ng aking mga kaya, no? Yung sa budget natin sa ano, sa pangtulong siguro gamitin ka na muna. Sino man pong may mabubuting kaluban, nahingi pa ako ng tulong Sige po. para makabayad po ako dun sa utang ko sa doktor at ang bili ng gamot ng asawa ko. Bukod sa ron nga po, may injection daw siya. 6 months pa naman. Ay, 6 months pa nga ang problema na may matagal ka nang walang injection. Ay, ano na yun kasi na-opera naman ay. Start ng 6 na buwan daw. Hindi na napigilan ni nanay, ano? Talaga po mahirap pagka ganito na. Kala ko po okay na. Ayos na buhay namin. May panganap buhay.
Hindi po pala, hindi po pala nung hangganan. Yung iba po ninyong mga anak, ano pong ano, alam na po nila ito nangyari. Ito po. Ano pong ano nila, komento nila Ay. o ano. Wala po yung anak ko dyan sa dait. Nasamahan lang kami paglalakad ko nung mga papel namin sa mga ahensya. Hindi po sila yung mga anak ko tumulong sa inyo. Wala pong, kasi po yung iba ay malalayo. Hindi niyo po nakontak sila. Hindi ko na po nagawang makontak kasi po pagdating man sa doktor, ako lang man din nagbabantay. Ako lang din mag-iisip. Makuhaanan sila po ng kahit kunting pangtulong para kay tatay. Hindi niyo po natanong ng ganun. Siguro po pagka medyo ano-ano na yung isip ko, makukontak ko sila. Maaaring may magbigay man kahit kunti, pambili ng gamot ng ano nila. Yan po, sa mga ano rin siyempre. Sa mga anak ko nila tatay, siyempre kung sakaling nanonood man kayo, ano po. Tulong-tulong po tayo para sa kanila po. Para sa ikag. Yung pong anak ko na ina nitong mga bata, nung yun, nagpadala man ng 7,000. Ay, yung mga resita man lang ng doktor ay 2 lapit ko lang dun sa butika eh. Boss na. Ubos man din. Inilabas ko sana po yung reseta. Sabi ko doon ko sa labas bilhin para makamura-mura. Wala naman daw ang ganong gamot doon. Ay, di binalik ko po doon sa Lourdes. Doon na lang din ako kumuha. Naisip ko, pera lang yun. Kahit mahal itong gamot, basta ang malaga, mabigyan ko ng gamot. Wala, ubos din. Apat yung swero ko yung ginagamit sa akin araw-gabi. Pati yung may catheter ko ngayon, minasukan din ang swero yan. Yun nga pong primerong nung malaman kong uoperahan na siya, yung kalalakad ko ng sa malasakit, sa sa blood bank. Wala, maghapon po, walang kain, walang inom tubig. Dahil mahirap po masingitan sa pila ay ang dami rin nangangailangan. Tawa po ng Diyos sa maghapon na yun, nakuha ko rin naman yung dugo. Kaya nung gabi din, nasalina naman siya. Grabe sakripisyo na po, no? Pag maalis ako, hahabilin ko dun sa katabing may nagbabantay naman ng katabing kama namin. Habilin ko lang siya. Ay. Ano masasabi niyo po sa mga sa ginawa ni asawa niyo po? Grabe. Magtangkap na sobra kong sakripisyo. Sa pagod, sa lahat na po, nasa kanya lang ginawa. Para lamang matulungan niya akong ma-survive. Baka may gusto kayo sa mga manonood tayo. Sa mga viewers po, lalo na doon sa mga nag-sponsor na po sa amin, kung medyo po sa inyo pong kaluban, may kaunting lalabis po yung pera ninyo, kahit gano'ng kaliit. Iipon-ipunin na lang po namin para maipandagdag sa pangangailangan po kasi araw-araw pa rin po ang pag-maintenance ko ng gamot. Hindi pa po tapos talaga yung dyan. Kung pinahingi sa inyo ng tulong, kung sa loob po niyong kalooban, kahit na halaga, pagpapasalamatan namin po ng lubos at iipunin po namin para lamang maidugsong sa buhay ko po. Ayan po, sa mga gusto ko magpaabot ng tulong para kala nanay. Kontakin niyo po ang ang Facebook page ko po para makapag-abot po tayo ng tulong sa kanila, no. Ayan. Grabe. Nakakagulat itong balita na to, pero papasalamat pa rin ako sa sa Maykapal kasi nakauwi si tatay ng ligtas pa rin at hindi pa yung pagkareta natin ang huling pagkikita talaga. Kasi kahit ako natakot ako na nasa ospital si tatay at operahan, talagang nasa isip ko baka malala na talaga yung yung sakit niya talaga yung medyo na ako kasi syempre sa mga tinutulungan natin yan, parang achievement natin yung mas maalagaan sila tapos maging mas okay yung pamumuhay nila. Yun nga pong minsan,
talagang wala akong maisip. Sabi ko, puntahan ko kaya si Kuya Bal Santos Matubang. Punta ko doon sa sa Boom Radio. Wala daw. Alas 5 daw yung napunta roon. Kaya baka po niya na sa kanilang bahay. Otro kinamagahan punta ko naman doon sa bahay nila. Hindi ko pa rin po nakausap. Dahil sabi ko doon sa matanda doon, ang pakay ko lang po kako kung pwede. Malaman ko kung paano ko makukontak si Sir Edo. Ay tinuruan ako. Humanap ka po niya ng latest ni Kalingap. Mag-comment ka po doon pag nabasa yun ni Kalingap. Maiintindihan ka po niya. Mabing ganun. Kano lang, yun na lang pinaggagawa ko. Nice. Buti naman at nakabisita ako dito, nagkataon talaga.